kaalaman. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa inyo. Ako si Ginang Ronaldin de la Cambra, ang iyong guro at makakasama upang maglakbay at matuto sa aralin natin ngayong araw sa asignaturang Pilipino sa ikalawang baitang. Ang paksa natin ngayong araw ay nakababasa ng mga salitang madalas na nakikita sa paligid kagaya ng mga paalala at babala. At pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang mababasa ang mga salitang madalas na makita sa paligid. Handa na ba kayo mga bata? Tara na at simulan na natin ang ating aralin. Mga bata, saan lugar ang paboritong pasyalan ng inyong mga pamilya? Wow! Ang gaganda pala ng mga lugar na pasyalan ng inyong mga pamilya. Ano-ano naman ang mga nakikita at nababasa ninyo na nakapaskil sa mga pampublikong lugar, lalong-lalo na sa mga parke, sasakyan, palengke at maging sa mga lugar na may ipinapatayong gusali? Tama kayo! Tingnan ang mga larawan at basahin ang mga nakasulat dito. Sa hanay A, ang unang larawan ay mag-ingat sa aso. Ang pangalawang larawan ay mag-ingat, madulas ang kalsada. Ang pangatlong larawan ay no spitting of mama. Sa hanay B naman, ang unang larawan ay bawal mag-ingay. Ikalawang larawan ay bawal kumitas ng bulaklak. Ang pangatlong larawan ay ugaliin magsuot ng face mask. Mga bata, ano ang ibig sabihin ng mga larawang nasa screen? Magaling! Ano ang tawag sa mga larawang nasa hanay A? Tama ka! Ang sagot ay babala. Ano naman ang tawag sa mga larawan na nasa hanay B? Tama ka! Ang sagot ay paalala. Ngayon mga bata, meron akong jumbled letters na makikita sa screen. Ayusin ang mga ito batay sa mga kahulugan ng mga ito. Ang unang jumbled letters ay ang puting guhit at dito naglalakad ang mga tao kapag tumatawid sa kalsada. Tama ka! Ang sagot ay pedestrian lane. Ang pangalawang jumbled letters ay ito naman ang gabay ng mga sasakyan sa kalsada. Ang pula ay hinto, ang berde ay pumunta ka, at ang kahel naman ay maghanda na. Magaling! Ang sagot ay traffic lights. Ang pangatlong jumbled letters ay ito ay para sa layong 1 metro para hindi magkadikit-dikit ang mga tao. Tama ka! Ang sagot ay footmarks. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, may mga iba't ibang larawan na nagpapaalala sa inyo ng mga bagay na dapat ninyong gawin. Alamin natin ang mga ito. Ang unang larawan ay huwag mag-ingay. Ang pangalawang larawan ay umupo ng maayos. Ang pangatlong larawan ay makinig habang nagtuturo ang guro.
Ang ikaapat ay itaas ang kanang kamay kung nais magsalita. At ikalima ay makibahagi sa talakayan. Ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagbasa ng mga salita na madalas na nakikita sa paligid. Makinig kayong mabuti dahil pagkatapos nito ay may mga gawain tayong sasagutan mamaya. Pakinggan ang kwentong Si Chloe, ang Batang Pansinin. Si Chloe, ang Batang Pansinin. Araw ng Sabado at mamamasyal ang pamilya ni Chloe. Kasama niya ang kanyang nanay, tatay at Kuya Floyd. Habang sila'y nasa daan, nagtanong si Chloe, "Tay, para saan ang iba't ibang ilaw at puting guhit sa daan?" Ang mga linyang yan ay tinatawag na pedestrian lane. Diyan tayo maglalakad kapag tayo ay tatawid sa kalsada. Ang mga traffic lights naman ang gabay ng mga sasakyan sa kalsada. Ang pula ay hinto, ang berde ay go, ang kahel naman ay maghanda na, sagot na kanyang tatay. Habang kumakain ang pamilya, muling nagtanong si Chloe, "Nay, para saan ang mga yan?" Habang itinuturo ang mga footmarks sa sahig. Ang mga footmarks na yan ay para sa social distancing. Ang wear a mask naman ay paalala sa atin na magsuot ng mask, dagdag pa nito. Pagkatapos nilang kumain, nakita ni Chloe ang poster na naghuhugas ng kamay, kaya naman naalala niyang maghugas ng kanyang kamay. Habang siya ay naglalakad pabalik sa mesa, nakita niya muli ang mga dilaw na bagay na nasa sahig. Tinanong naman niya si Kuya Floyd, "Iyan ay babala para sa atin upang magdahan-dahan dahil basa ang sahig." Sagot ng kuya. "Masaya palang mamasyal. Ang daming nakikita sa paligid. Sana mamasyal ulit tayo sa susunod," ang sabi ng batang pansinin na si Chloe. Sino ang kasama ng bata sa pamamasyal? Magaling! Ano naman ang tawag sa tamang tawiran ng mga tao sa kalsada? Tama ka! Anong kulay ng traffic lights ang nangangahulugang hinto o stop? Magaling! Anong kulay sa traffic lights ang nangangahulugang pumunta ka o go? Tama! Sinunod ba ni Chloe ang mga babala at paalala sa paligid? Tama! Para saan ang mga babala at paalala sa ating paligid? Tama ka! Ano ang babala? Ang babala ay inilalagay upang mailayo tayo sa sakuna o pinsalang maaring maidulot ng isang bagay o pangyayari. Ang mga halimbawa ng babala ay ang mga ito. Ano naman ang paalala? Ang paalala ay ginagamit upang bigyan diin ang mga mahalagang impormasyon na ipinatutupad. Ang mga halimbawa ng paalala ay ang mga ito. Mga bata, magkakaroon tayo ng guessing game. Ang gagawin ay pag-aralan ang bawat larawan at sabihin kung ito ay babala o paalala. Ang unang larawan ay mag-ingat sa aso. Tama! Ang sagot ay babala.
Ang susunod na larawan ay bawal dumura o no spitting. Magaling! Ang sagot ay babala. Ang pangatlong larawan ay keep safe distance. Tama! Ang sagot ay paalala. Ang susunod na larawan ay mag-ingat, madulas ang daan. Tama! Ang sagot ay babala. Ang susunod na larawan ay bawal mag-ingay. Magaling! Ang sagot ay paalala. Ngayon naman ay magpapakita ako ng mga larawan o simbolo at tutukoyin ninyo ang mensaheng ipinararating ng mga ito. Ano ang ibig sabihin ng unang larawan? Tama ka! Bawal kumuha ng litrato dito. Ang pangalawang larawan ay magaling! Ang ibig sabihin ay madulas kung basa. Ang pangatlong larawan ay tama ka! Ang ibig sabihin ay bawal gumamit ng cellphone. Ikaapat na larawan ay magaling! Huwag magtapon ng basura kung saan-saan. At ikalimang larawan ay magaling! Ang ibig sabihin ay nakalalason o nakamamatay. Mga bata, ano na uli ang ibig sabihin ng paalala? Tama! Magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng paalala. Magaling! Ano naman ang ibig sabihin ng babala? Magaling! Magbigay nga ng halimbawa ng mga babala. Tama! Wow! Ang gagaling ninyong mga bata! Ngayon naman mga bata ay sasagutin ang pagtataya sa pamamagitan ng paggamit ng Blue Cat. Ayan, sisimulan na natin. Ang unang larawan ay bawal dumura dito. Tama ka. Pipili ng kahon na gusto mo. Wow! Swap! Susunod. Ang ikalawang larawan ay tama ka! Bawal pumitas ng bulaklak. Pipili ng kahon na gusto mo. Wow! Doble ang iyong gold na nakuha. Susunod na larawan. Ito ay nagpapakita ng tama! Maghugas ng kamay. Pili ng kahon na gusto mo. Wow! May nakuha kang 10 ginto. Ang susunod na larawan ay tama! Magsuot ng
face mask. Pili ng kahon. Wow! May nakuha kang 25%. Susunod. Ano ang ibig sabihin ng nasa larawan? Tama! Mag-ingat sa aso. Pipili ng kahon na gusto. Wow! May nakuha kang 20 ginto. Ang gagaling nyo talaga mga bata. At sana may natutuhan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!